Grupo ng mga retiradong militar at mga abogado laban kay COMELEC Chairman George Garcia kasunod ng mga umano'y irregularidad sa nakaraang halalan. Panawagan nila ngayon ay isang revolusyon na hindi armado kundi sa mismong sistema ng eleksyon sa bansa. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Chairman Garcia, ang kapal ng mukha mo. Yan ang maanghang na pahayag ni retired Colonel Segundo Metran sa isang press conference na isinagawa ng mga retiradong opisyal ng militar at ilang abogado laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Ayon kay Metran, hindi nasasagot ng COMELEC ang umano'y mga anomalya sa katatapos na 2025 midterm elections. Kaya George Garcia, at ikaw pa ang umupo sa 2028, magkasubukan tayo. Subukan lang natin ang tapang mo at tapang ng taong bayan. Kabilang sa mga tumindig kasama ni Metran ay si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor-elect ng Reyna Mercedes Isabela na noon pa man ay lantad na sa pagbatikos sa mga umano'y irregularidad sa eleksyon. Ani Respicio, ngayon naman panibagong kontrobersya ang kinahaharap ni Chairman Garcia at ito ang umano'y pag-amin niya na humingi siya ng 300 million pesos mula sa isang kandidatong kongresista sa Bohol kapalit ng pagkapanalo sa halalan. Dahil dito, isinampa ni Attorney Jordan Pizaras ang disbarment case laban kay Garcia sa Korte Suprema dahil sa umano'y extortion. Itinanggi naman ito ni Garcia at iginiit na nabaliktad lamang ang kanyang pahayag. Ngunit hindi kumbinsido si Respicio. Pero sabi ni Chairman George Garcia na misunderstood daw siya. Sir, hindi nga. Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion no? Pero misunderstood daw si Chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabing 300 million? Dahil sa mga isyong ito, nanawagan ng electoral revolution ang grupo ng mga dating opisyal ng militar at ilang legal advocates. Pero paglilinaw nila, hindi ito armadong revolusyon kundi panawagan para sa radikal na pagbabago sa sistemang pang-eleksyon sa bansa. We want electoral revolution. We provide the spark. Ang aming buong pag-asa, magtutuloy-tuloy yung fire. Hindi yung putok kami ng putok, walang nangyayari. Gusto lang